I find it quite sad that I'm having to defend myself as to why I deserve to study in UP, but I wanted to address the comments claiming that I am Burgis. Hi, Aya. From your comment, it seems as if you've judged me pretty fast. Mga I'd like Burgis to na lang ba introduce ang myself. nag-aaral sa UP I ngayon? know that this has been a Alam mo, long issue before pa, but I just want to share my stand then. First of all, With that data pa lang, we can see na may educational crisis talaga. Hypothetically, even the rich of the rich or like yung top 1% of system that Pilipinas. allows this to happen. It is our government that allows this system to prevail, and we have to make it. Mas maraming mayaman? Hindi ko siya pansin. Oo. Maraming may kaya. Mas marami tayong underprivileged na mga bata kaysa sa mga mayayaman. Kasi sa buong time ko dito sa school, nakita ko lang may ari ng kotse is around siguro 10 or 15 to 15 students, which is a very low percentage na agad. Mga kalahati lang na mayaman na pumapasok. Pero mas malamang ang marami pa mayaman. Maraming estudyante dito na pumapasok, may mga malakamotor, kotse, yung mga cellphone sila like sumasabay sa generation like mga iPhones ganyan. Marami ba sila? Sobrang dami, sobrang dami. As in, nung first day, traffic. And kaya traffic kasi ang private cars. Kasi sa itsura, hindi mo naman masasabi kung mayaman o hindi. Medyo marami na yung nakakoching estudyante. Kumpara noon, parang bilang lang yung mga burgis dito sa UPLB. Parang ang dami na talagang burgis ngayon. So para sa akin yung burgis, may kaya talaga. Ganun. Wala sa itsura. Yun, parang madami din talagang hindi privileged, na hindi nakakapasok. Na dapat nga, like, sila yung mas merong opportunity to get in state university. Mas bigyan nila ng tsansa yung iba pang mga nasa lower class na makapag-aral sa libre. Sana hindi na sila makapag-agawan pa sa mga slots. If kaya naman nilang mag-aral sa mga prestigious na paaralan na may bayad like Ateneo and marami pang iba na makapagbigay din naman sa kanila ng quality education. I'm Samuel Brando Piamonte, Assistant Professor from the Department of Behavioral Sciences, University of the Philippines, Manila. Yung bourgeois, it came from the French term B-O-U-R-G or bourge, no? So, ibig sabihin nun, market town, and by definition, sa dictionary, it refers to the merchants, no, or working class. So, ibig sabihin sa definition pa lang, medyo may kaya sila, no? Pero kung sa teorya ni Karl Marx, yung bourgeois, sila yung owners ng means of production. Ibig sabihin, yung land, yung mga factories, no, and even the machines, as opposed sa mga proletariat o yung mga working class. So sa Pilipinas, pwede ito yung mga Ayala, yung sila Henry C., no, because sila yung may-ari ng mga large corporations and they own large factories para sa mass production ng mga product. May tinatawag natin to sa sociology yung social stratification. Hindi lang unequal yung mga tao, but rather you can stratify individuals that some individuals have more privilege compared to other individuals. So, ang representation ng, di ba, yung triangle, yung pyramid na mas marami yung mga nasa taas, pero mas maunti lang sila, pero sila yung may kaya at more likely sila yung nakakapag-enter sa mga state universities. Ngayon, para sa mga estudyante, ano daw ba ibig sabihin ng burgis? Well, aside from their economic capacity to buy material goods, like for example, iPhone or MacBook, nagma-manifest din to with their specific accents sa pagsasalita. Kasi may specific style sila ng pagsasalita. More likely, for instance, English, no, and with American accent. Pwede rin to sa kanila mga pananamit. Sinasabi, di ba, ng ibang mga tao, they are out of touch of reality, na hindi talaga na alam kung ano nangyayari sa mga laylayan. May mga nababasa ko mga diskusyon sa Facebook, sa X, no, or sa Twitter, tsaka sa Reddit, tungkol dito sa mga burgis, sinasabi nila mga burgis na nakakapasok sa mga state universities. So, on one hand, sinasabi ng mga sumasali sa diskusyon, the state universities should serve the underprivileged individuals, no? So let us use the taxpayers' money for these people who really deserve the education in state universities. Pero may mga sinasabi na dapat meritocracy. Okay lang na makapasok sila, ang mga burgis,
Kasi ang tinitingnan natin ay yung technical capacity ng mga individuals, yung kanilang intelligence as measured by UPCAT, for example, or yung mga entrance exams sa universities. So, yun yung parang dalawang sides sa diskusyonan. Kung babalikan natin siguro yung mga philosophies or mga mission, vision ng mga state universities, sinasabi it's for public service, di ba? So, kung it's really public service, kung ito ay para sa mga nasa laylayan, then probably may mga nakakapasok na wala naman pala sa laylayan. So yun yung pinapakita ng issue nito. Kaya maganda rin siya mapag-aralan at mapag-usapan, lalong-lalo na hindi na naman ng mga estudyante, but lalo ng mga administrators. Hi, I am Mark Joseph M. Desamero. So currently, I am the College Secretary of the UP College of Veterinary Medicine located in UP Las Bañas. I'm also part of the UPLB recruitment for the best and brightest. So I think, isa sa na-mention nung pinaka-head na admissions office namin, ang sabi nila parang dumami yung reklamo sa UP, sa lahat ng mga bagay, sa resources, ganyan, nung ang mga pumasa sa UP ay mga galing sa private schools. So technically sila yung mas mayayaman. Kaya syempre they're entitled na napoprovide sa kanila lahat. Sa UP naman, hindi naman lahat ng rooms are well equipped. Even the resources, di ba? They are not easily accessible. So, mas marami silang reklamo. So I became familiar with the Burgess discourse when I came across a posting in FB. I think it was pertaining to a football player na may nag-mention na ba't siya nasa UP, mayaman naman siya. Looking back, tinignan ko, nga, no, mas marami ng mayaman. Marami na ngayon may sasakyan. Mas maganda pa ngayon sa mga estudyante kaya sa amin. Throughout the years, especially after the pandemic, mas marami ng, or based on my experience as College Secretary for 3 years, at saka isa pa pala, I think I should mention, sa art teaching laboratory, nung estudyante kami, pumunta pa ng Bangbang sa Manila para bumili ng stethoscope. Stethoscope namin, mga 150 pesos lang. Yung mga estudyante nga, nagutla ako, ang stethoscope nila ay Litman. Ang Litman ay 10,000. Hi, I'm Sasha Tamias. I'm a UPLB student. I am taking up A and Prep and I'm a second year college. So, as a freshman, like last year, okay lang naman siya kasi binibigay lahat ng units as a freshman. Pero pag nag-second sem na wala ka ng units at all, kasi nag-uubos na ng slots, gano'n, tapos kulang ng classroom, kulang ng profs. So, kailangan yung mag-perform for the profs para lang tanggapin kayo for the slot. Hi, ako si Banchi Jimena, A Entrep student sa UPLB. Sa panahon ngayon siguro kasi medyo marami na yung naka-coaching estudyante. Kumpara noon, parang bilang lang yung mga burgis dito sa UPLB. Parang sila Binay, ganun. Yung anak ni Binay dito nag-aaral yan. Tapos parang siya lang yung may laptop dati nung panahon ng magulang ko. Tapos ngayon, ang dami na talagang burgis ngayon. Hello, ako nga pala si Lauren Amy Reyes, BS Development Communication student. Ako si Christine San Pedro, BS Biology student. Ako, well, feel ko madaming nakakaranas sa tonality, so which is yung pagiging delayed nga sa units. Kasi yung sistema dito sa UP is talagang parang gawan kayo sa units, hindi siya binibigay sa inyo ng kusa. So yung mga parang notion na sa pagiging delayed is kasalanan ng student kasi ang tamad niya mag-aral, hindi niya napapasa yung subjects. Meron ding reason such as yung pagiging delayed nga sa units na hindi masyadong matagal na siyang pinag-uusapan, matagal na siyang naitaas dun sa mga authorities, pero hanggang ngayon is hindi pa rin siya nare-resolbahan. To the point na kailangan magmakaawa ng students sa professors para na makapasok sila dun sa subjects, ganun. So, it's a sad thing to say kasi parang karapatan ng students magkaroon ng kalidad na edukasyon, pero hindi siya nabibigay kasi nga nagkakaroon ng pagde-delay or kailangan mag-agawan pa ng estudyante sa mga units. People expect you to graduate on time, pero hindi nila binibigay yung opportunity na makakuha ka ng sapat na units sa isang semester. So yun talaga yung parang isa sa mga main struggles bilang UP student. Ako si Andrea Rodriguez, taga Los Baños, Laguna. No, dati sales lady ako dito sa Mixes. Sa mga naging customer dito,
ano po yung malimit na may napunta dito ng mga mayaman? Meron. Mahalata mo naman din. Ha? Yung nainitan sila. Nainitan sila, tapos medyo mahalata mo kasi minsan sabihin nila, ayoko dito kasi ganyan. Kasi medyo luma na yung building. Huwag ganong attitude kasi pag mayaman lang. Kumbaga parang sanay ka na sa malamig, di ba? I am Lanzo Cortez po. Nag-aaral po ako sa Laguna State Polytechnic University, Los Baños Campus. And student po ako sa College of Hospitality Management and Tourism po. Juanet Joyce Panganiban po, taga-LSPU Los Baños din po, and taga-CHMT Department. For me po, it depends po sa course. Pero sa course ko po kasi na Hospitality Management, given po na, yun nga po, na alam po natin na medyo magastos po na course. Yung mga nakikita ko po, na kasalamuha ko pong student, usually may mga masasabi ko po mas kaya po sila compared po sa mga average student, sa mga gamit po nilang dinadala, sa mga since din po kami, marami po kaming event na kahit pa sabing wala po kaming tuition, marami po kaming extracurricular event, yung mga field trip po sa labas, and medyo nagka-cost po yun ng malaking halaga. May mga ilang po talagang estudyante na kaya pong sumagot ng mga ganun pong presyo po. So masasabi ko po na medyo marami-rami na din po yung mga may kayang estudyante sa mga state university po. Ayun, same lang din po sa kanya pagdating po sa course po namin or sa program. Pero po kung in general po, para po sa akin, parang mas marami pa rin po yung mahirap kasi po napapansin ko po dun sa mga ibang students po, like sa school po kasi namin para pong naman po siya, inclusive po siya, like may makikita ka po na napasok na malaki na po yung tiyan, ganyan, or kaya po yung iba po is hirap maglakad, ganun po. Although maraming mayaman, may mga kapos din naman po, which is makikita po natin na nag-i-struggle po sila matustusan yung mga activities po na ibinabagsak. Pero mostly po, sa nakikita ko, ang dami pong kayang sumagot ng mga gastusin po na ibinabagsak ng school. Hello, ako si Aaron Andino, second year college dito sa City College of Calamba. Since mga scholars kami ng bayan dito sa Calamba, parang hindi mo siya mako-consider as a scholar since kasi nga kapag sinabi scholar parang di ba parang mga kapuspalad, ganon. I'm Ethan Louis B. Cowell. I'm a first-year accountancy student from the City College of Calamba. Of course, meron kami entrance exam dito sa school, which is a slot-based entry. So pag naubusan kami ng slot, of course, kailangan namin mag-move na other courses. And for my programs, accountancy, meron kaming required grade para makapag-stay sa program namin, which is 2.75 or 65%, which is mahirap din kahit pa paano. And as of now, consider din kasi ang minor subjects namin for that retention policy. So if nakakuha kami ng 3 or below, required kami mag-shift agad from other program. Yung issue din kasi ng access ay part siya ng education crisis, sinasabi nila, no? May mga nababasa ako na hindi alam ng mga pamilya o ng mga fisher folks or farmers, for example, na UPCAT pala ina-applyan nila. Kasi may ina-applyan dapat. Kasi may nabasa ako on the spot daw, pumupunta sa UPCAT, no, sa entrance exam, hindi alam na ina-applyan pala siya. Akala nila, parang walk-in. So, may larger issue na pinapakita itong usapin na to, na ang tanong nila, paano kanino nga ba talaga yung state universities? So, ang implication nito ay siguro kailangan ma-review or dapat ma-review ng mga state universities yung kanilang mga admission requirements. And isa na rin dito, yung reach, no? Yung information about entrance to these universities. Isa rin tong issue na ipapakita ng discussion na to. Kasi pinapakita ng current issue na to na maunti lang yung may access at yung nakakakuha ng impormasyon kung paano makapasok sa mga state university. Ang problema talaga, actually, I would say, ang problema kaya hindi marami nagpunta sa UP na galing sa probinsya. Kasi yes, libre tuition fee, pero ang mahal ng mga dorms, ang mahal na accommodation, living expenses.
Hi everyone! Ako si JP Garcia, mag-aaral dito sa UP Los Baños at kasalukuyang third nominee ng Kabataan Party List. Ang una, tunay at natatanging representante ng mga kabataan sa Kongreso. As a Gen Z, actually medyo familiar tayo dun sa Burgis discourse, especially on Twitter or X ngayon, na medyo nag-aaway-away yung mga kapwa natin kabataan tungkol sa access to free tertiary education. Sadly, merong mga sentiments na dapat hindi na lamang pinapapasok sa state universities yung nakaka-afford naman ng tuition. While it's valid, tingin ko hindi dapat nagiging competition yung access natin sa education. Kaya nga meron tayong batas for universal access to tertiary education. Yun dapat yung pinagtutuunan natin ng pansin. At kung meron tayong sisisihin o sisingilin, dapat yung government at hindi yung mga kapwa natin kabataan na gusto lang din namang makapag-aral ng libre. Yes, naniniwala tayo na lahat ng kabataan dapat merong access sa tertiary education, sa libre, abot kamay at dekalidad na edukasyon. Kaya tingin ko valid siyang panimula doon sa determination and panawagan nating makakamit ng libre at abot kamay na edukasyon. Pero hindi dapat doon matapos sa Burgis discourse yung usapan tungkol sa access natin sa education. Kailangan ma-extend siya doon sa sinasabi ko nga na pagtukoy kung sino ba ang may kasalanan. Produkto ito ng failure ng Marcos Jr. administration na gawin yung trabaho niya for the education system. Hindi nai-implement yung batas at inuunang laanan ng budget yung iba't ibang pakana ng gobyerno gaya ng confidential intelligence funds, gaya ng budget sa pasismo, imbes na ilagay sa budget sa edukasyon para magkaroon talaga ng universal access sa education yung mga kabataan. Ako pala si Arvin Para, 52 years old. Ang trabaho ko po ay tireman. Nagagawa po ng mga gulong. Yung dalawa kong anak po ay nag-aaral sa UP Los Baños, Agri-Economics. Ay yung isa po yan, yung ST, Math and Science Teaching. Yung panganay ko po, 23. Pangalawa ay 21. Nung time na yung high school pa lang sila, yun po talaga ang focus nila. Yung makapag-aral sa UP. Nung time na kasi yung pandemic po noon bawal pa yung yung face-to-face classes, kaya sa sa online sila na-enroll. Bawa naman ng Diyos okay naman po yung aking negosyo kahit maliit lang, kahit medyo mahirap, pinakaya ko. After 35 years. Kasi ako nakumpisa 17 years old Hanggang ngayon, ito na naging trabaho ko. Ito na ho talaga yung pinambubuhay ko sa aking mga nag-aaral na anak. Araw-araw ito trabaho. Yan po yan, niluluto ko yung naputasan na gulong. Ginagawa ko lahat para pag-aaral lang sila. Para may pambaon, pamasahe. Ayun po ang ko. Obligasyon ko sa mga anak ko. Makatapos na po sila. Napakalaking bagay po kasi libre po sila, walang tuition po, lalo sa UP po. Yung school ng dalawang anak. Kaya po ang nagiging ko lang dyan ay pamasaya at baon lang. Laking bagay po sa amin bilang magulang. Hindi talaga siya nakaantas ng UP. Sobra siyang na-depress kasi gusto niya talaga. Nakapasok siya ng DLSP yung San Pablo, dulo. Diyos ko, ang layo nun. Noon online lang noon. Okay lang online kasi walang gastos ng pamasahe, ganun. Kasi nasa bahay lang. Sabi ko sa kanya, mag-enroll ka sa LSP. Kasi pag nag-face to face, mamaya mo wala kang ibigay sa yung pamasahe. Titigil ka rin. Sayang din. Sabi ko gano'n, sayang ng pag-aaral. Titigil ka. Kasi dahil lang sa allowance na wala akong maibibigay. Saka gusto niyang pumasok ng UP, nag-try ulit siya.
nag-try ulit siya. Lumapit siya sa registrar yata. Basta lumapit siya doon. Nagtanong siya kung anong pwede niyang gawin kasi gusto niyang makapasok ng UP kasi ang katwiran niya malapit, libre, gano'n. Kasi walang kakayahan na mag-tuition ng mga persons kung magkano ang tuition. Ganyan kasi sabi ko na, alam mo, wala akong may tutulong sa'yo kasi wala akong alam. Sabi ko gano'n. Sabi, sige na ako nilang bahala. Alam mo ba, nangungupahan kami ng lupa? Ang bahay na to, alam mo ba, galing to sa allowance na siya bali ang nakapagpagawa. Yung sa anak ko. Share sila nung So, I am Mariel Empara. Nag-aaral ako ngayon sa University of the Philippines, Los Baños. Kumukuha ng kursong BS Mathematics and Science Teaching. Grateful ako sa parents ko. Like, sinasabi ko na kanina, nasa lower middle class kami, pero super grateful ako kasi kahit na may times na parang nagkakaroon ng kakulangan sa mga bagay-bagay, pero napoprovide naman din nila yung mga kailangan ko, halimbawa sa mga projects na minsan medyo may kamahalan. So, malaking tulong siya sa family ko kasi silang pareho, hindi sila nakapagtapos ng college. So, sabi nga nila, di ba, yung like, ito na lang yung ipapamana nila sa amin, which is totoo naman. Ito na lang ipapamana nila sa amin and sobrang mahalaga to for them and for us. Kasi, syempre, nakikita talaga namin tong pag-aaral namin sa UP as a stepping stone for us na kahit paano may elevate yung status na meron kami ngayon and bigay namin sa kanila yung buhay na syempre gusto nila. Like, hindi lang yung kami sa ganito lang. Kasi meron ako mga classmates na talagang umaasa lang din sa mga stipends, ganyan. Tapos minsan may kakalala ako na talagang minsan hindi sila kumakain ng 3 times a day, once a week. Masasabi ko na nakakain naman ako 3 times a day. Tapos also, meron din kaming mga resources. Mas madali for me na maka-access ng mga bagay-bagay. So, masasabi ko na ang lahat naman tayo ay we have the right for a quality education. Pero for them kasi, since less privileged sila, super mahirap talaga for them na maka-access ng quality education kasi 'di ba minsan yung iba may bayad na kasi minsan kung sino pang nasa lower class minsan sila po yung mas may naka-contribute sa mga problema ng lipunan kasi sila yung mas aware, so sila yung mas may naka-contribute. I'm not saying na wala naka-contribute yung mga nasa upper and middle, but that's what I'm trying to say is meron silang mako-contribute and also dapat matulungan natin sila para kasi meron tayong common goal and ma-attain lang yun if lahat tayo pantay-pantay sa mga binibigay na karapatan and everything. Sa kanila parang masyadong madali lahat, sobrang daling ma-access ng mga bagay-bagay, unlike me na parang merong limitation. And also kasi may mga iba na, for example sa mga field trips and everything, yung iba either hindi sila makasama, ganyan. Tapos marami pa silang mga ibang factors na kailangan tignan bago sila makasama. Ako masasabi ko na naging ganun din ako, dumaan din ako sa ganyang point. So ayun, parang talaga, maging careful ako sa mga finances. Unlike sa kanila, nag-gora lang kahit saan sila. Tapos ako naman hindi makasama kasi yun nga, financial talaga. Ayun talaga yung number 1 na problem. Gustusin sa isang araw, ang buwan ko everyday, 120 lahat na doon, like lunch, and then pamasahe back and forth. Nagagastos sa isang araw, mga 200, 300. Siguro 500. Basta below 100 dapat yung kakain. Actually po, I think nasa middle class po ako. Same naman po kasi po kapag may mga activity naman po kami sa department po namin, nakakapag naman po. Ang nagiging basehan kasi yung mga kabataan daw na halimbawa may iPhone o kaya may iPad, may MacBook, yung mga ganon, o kaya yung nakakotse kapag pumapasok, yun daw dapat yung hindi na pinapayagang magkaroon ng free tuition. Now, una, sa batas, meron namang option na kung afford ng isang tao yung tuition, pwede siyang mag-opt na magbayad. Pero hindi pa rin dapat kasi tinutukoy based sa pagmamay-ari mo. Hindi dapat tinutukoy based sa
things na meron ka, yung deserving at hindi deserving. Kasi most likely, itong mga kabataang sinasabing hindi deserving ng free tuition, nasa middle or upper middle class. At sila ay hindi naman mga masasabing anak ng mga bilyonaryo, anak ng mga landlords. Sila ay mga kagaya lang din natin na naghahangad ng maluwag na pag-aaral kung saan hindi na natin poproblemahin yung ibabayad bago makapag-exam or hindi na natin poproblemahin yung ibabayad para sa mga laboratory fees, etc. etc. Yung mga burgis na tinutukoy natin or kina-call out natin online, hindi sila ang kaaway dito sa usapin din. Gaya natin, gaya ng lahat, deserve din nila yung access to tertiary education. Sa totoo lang, nasa kamay natin mga kabataan at estudyante yung solusyon. Tayo yung lalaban para sa karapatan natin sa libre, de kalidad, at abot kamay na edukasyon. Kasi at the end of the day, it is what we do with our privilege that matters. And tayong mga organized students and activists, ang role natin ay ipakita maging sa privileged students na mayroon silang magagawa sa mga ipinaglalaban natin. Dahil, in the first place, mayaman man sila o hindi, sila ay apektado pa rin. Dahil sama-sama tayo ritong naiipit sa isang state university na tinatanggalan ng budget. Kaya tayo nag-aaway-away online kasi physically in our university, nagsisiksikan din tayo at nag-aagawan ng slots. Kaya hindi ito usapin ng sinong palalabasin para may space sa iba. Usapin ito ng paano natin palalakihin yung espasyo at bibigyan ng puwang ang lahat.